Signal number 2, nakataas na sa ilang lugar sa bansa dahil sa bagyong Basyang. Banta ng malalakas na pag-ulan at storm surge ibinabala ng Pag-asa. Abogado niyang kampo ni Vice President Sara Duterte nilinaw na wala silang pahayag hinggil sa pagpresenta ng depensa ukol kay Mary Grace Piatos. Senate President Tito Soto III iginiit na hindi maaaring isapubliko ang draft ng committee report ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa investigasyon ng flood control scandal. Pagawaan ng iligal na sigarilyo sa Mexico, Pampanga na diskubre ng mga otoridad. 6 na Chinese national arestado. 190 mga Pilipino na hinihinalang biktima ng human trafficking sa Cambodia, ligtas nang nakauwi ng Pilipinas. At inflation rate para sa January 2026 bumilis sa 2.0% ayon sa Philippine Statistics Authority. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, February 5, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Itinanggi ng House Justice Panel na minadali ang pagpatay sa impeachment proceedings laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay matapos na ideklarang insufficient in substance ang dalawang reklamong impeachment laban sa presidente. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Matindi ang ginawa umanong pagtalakay ng House Justice Committee sa impeachment complaints na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya itinanggi ng House panel na minadali nila ang pagpatay sa impeachment proceedings laban sa presidente. Ito ay matapos na ideklara ng House Justice Committee na insufficient in substance ang impeachment complaints na inihain ni na Attorney Andre De Jesus, Makabayan President Lisa Masa at iba pang bahagi ng progresibong grupo. The proceedings were not railroaded. Now, today, we deliberated extensively on the sufficiency of substance. What is required by sufficiency of substance? In our rules, it says there, the sufficiency of substance is met if there is a recital of facts which constitute the impeachable offense charge and determinative of the jurisdiction of the House Committee on Justice. Bukod dito, itinanggi rin ng mga kongresistang gawa-gawa lang ang impeachment proceedings laban sa presidente. Definitely, it is not a ploy. Definitely, it's not a moro-moro. Kaya, of course, we cannot please everyone. But in as far as I am concerned as the Justice Chair, I am very much convinced and I stand that the members of the Justice Committee act independently and impartially in as far as the determination of substance and form of these two impeachment complaints against the President are concerned. Dismayado ang complainants at endorsers sa ikalawang impeachment complaint sa desisyon ng House Justice Panel na ibasura ang kanilang reklamo. Gate pa ng mga ito, tila ipinagtanggol pa ng ilan sa Justice Panel members ang presidente sa mga alegasyon ng impeachable offense laban dito. Kaya nga po, nadismaya tayo na dito pa lang sa halip na sabi nga ang papel dapat ng Kongreso ay check and balance, ang mayorya tila nagsilbing tagapagtanggol, attorney para sa presidente. Hindi po yan ang trabaho ng Kongreso sa impeachment proceeding. Kung kanina po, hindi naman po pag-aabogado sa presidente. Bagkos, pagbibigay po ng opinyon
ng bawat isa. So hindi mo naman maaalis sa mga abogado na mambabatas na ipaliwanag kung paano tignan yung mga pagtanggap ng ebidensya. Sa February 9, Lunes, muling magpupulong ang House Justice Panel para sa paghahanda at pagpapatibay ng committee report. Kung sosuportahan ng mayorya ng House members sa plenaryo ang committee report, tuluyan na ang dismissal sa reklamong impeachment laban kay PBBM. Pero kung at least 1/3 ng House members ang tututol dito, mababaliktad ang desisyon at posibleng umusad ang proseso ng impeachment. Samantala, tumanggi nang magbigay ng anumang komento sa issue ng impeachment laban sa kanyang amang si PBBM, si House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. I am not the right party, or I have no moral authority to be discussing anything to do with the impeachment of the president given my familiar relation with him. So I think let's leave it up to the wisdom of the Justice Committee and the other members of the House. But as far as I am concerned, I think it's best for me not to comment. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa na i-refer sa Office of the House Speaker ang dalawang impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte nitong Lunes. Kinumpirma yan ni Speaker Faustino Boji III kaninang umaga. Mula sa House of Representatives, nagbabalik si Rosa Licoz live. Rosalie, mayroon pa bang inaasahang ibang reklamong impeachment na maghahain laban kay Vice President Sara Duterte? Aga posibleng may maghain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Bukod pa yan dun sa mga reklamong ine-endorso ng makabayan lawmakers at ninamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sandanya. Ayon kay House Speaker Faustino Boji III, hindi pa na ire-refer sa kanyang tanggapan ang unang dalawang reklamong impeachment laban sa Vice-Presidente. Wala ring komento ang House Leader sa pag-dismiss ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Section ng Amy Sara impeachment complaint. Wala pa po. Morning. Sir, your comments po doon sa PBBM impeachment po? Batay sa panuntunan ng Kamara, agad na dapat ma-refer ang isang verified impeachment complaint ng House Secretary General sa Office of the Speaker. At sa loob ng 10 session days, kailangan itong maisama sa order of business ng House Speaker. Samantala, naniniwala naman si Gabriela Party List Representative Sara Ilago, isa sa mga nag-endorso ng unang impeachment complaint laban kay Vice President Duterte, maisasagawa ang proseso ng referral ng kanilang reklamo sa susunod na linggo. But we think, and we expect, that after February 6, magkakaroon na to ng referral, ng inclusion sa order of business at magkakaroon ng referral sa Justice Committee. More or less Monday po, meron na pong referral sa Justice Committee. We think that it would be included in the order of business by Monday and then referred to the Committee on Justice. Aga, samantala wala ring komento yung chairperson ng House Justice Committee na si Batangas 2nd District Representative Jervil Luiso kaugnay nitong status ng impeachment complaint laban sa Vice-Presidente dahil hindi pa nga ito na isasama sa order of business at hindi pa rin na-refer dun sa kanilang komite. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosa Licoz. Nilinaw ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa pangunguna ni Attorney Michael T. Poa na hindi totoo ang mga ulat na ihaharap umano bilang bahagi ng depensa ng Vice Presidente ang taong tinutukoy na Mary Grace Piatos. Ayon sa abogado, wala siyang inilabas na anumang pahayag o kumpirmasyon kaugnay ng naturang issue at iginiit na maling impormasyon ang kumakalat at hindi dapat iugnay sa kanya ang mga pahayag na hindi naman niya sinabi. Ito ay kasunod ng lumabas na ulat na isa sa publiko umano ng pangalawang Pangulo ang pagkakakilanlan ni alias Mary Grace Piatos sa oras na umusad ang impeachment laban sa kanya sa Senado. Si alias Piatos ay isa sa mga pinaghihinalaang tumanggap
ng confidential funds mula sa tanggapan ni VP Duterte na ugat ng inihaing impeachment laban sa Vice Presidente. Isa sa malaking problema ngayon ang pagbaba ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan, lalo na't nahaharap sa impeachment complaints ang dalawang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Employers Confederation of the Philippines o ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr. Ayon sa ECOP, hindi pa sapat ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para mapaangat ang ekonomiya ng bansa. Isaan niya sa makakatulong dito ay ang pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya sa flood control projects para maibalik ang kumpiyansa ng mga investor. Ayon sa Malacanang, hands-off na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga isyung may kinalaman sa flood control anomaly. Sa halip, tututukan na nito ang pagpapaangat ng ekonomiya ng bansa. Ito ang naging desisyon ni PBBM matapos mabigo ang gobyerno na maabot ang tinatarget na gross domestic product growth para sa taong 2025 na naitala lamang sa 4.4%. Kaya lang, ang problema, yung confidence ng mga investors na nagmamacheck sa atin, mababa na nga, madadagdag yung pa yung mga impeachment na yan. Tingin naman namin sa business sector, wala naman pangyayari, nakakadistract lang, marami naman pwedeng gawin. Ipinahayag ni House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na wala siyang naririnig na kudeta laban kay House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III simula nang magbalik sesyon ang Kongreso. Dagdag pa nito, tiwala at kumpiyansa sa liderato ng Kamara ang mga kongresista. Anya, tahimik ang ginagawang pamumuno ni Speaker D na kinakailangan ngayon ng Kamara. I haven't heard of any coup in Congress at any point in time. As far as I'm concerned, everyone is confident and happy with the leadership of Speaker Boji. He has been steering the House through his own quiet brand of leadership, which is what I think the House needs now, and instituting the reforms that the House requires to show to the Filipino people. Nagbitiw na bilang kongresista si CIS Party List Representative Ed Vic Yap. Inihayag ito sa plenary session ng Kamara hapon ng Miyerkules, February 4. Sa pamamagitan ito ng isang sulat ng kongresista para sa Kamara. Si Yap ay kabilang sa mga isinasangkot sa flood control corruption scandal. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, may impormasyon itong natanggap na nagpapadala umano ng malalaking pera ang mag-asawang kontratistang sina Sara at Curly Discaya sa mambabatas sa pamamagitan ng bank transactions. Mr. Speaker, for the information of the body, we are in receipt of a letter from Representative Ed Vic Yap of ACT-CIS Party List informing the House of Representatives of his resignation as member of the House. Mr. Speaker, in view of the resignation of Representative Ed Vic Yap, may we request that the Secretary General be directed to drop Representative Yap from the role of members of the House of Representatives. The Secretary General is hereby directed to drop Representative Ed Vic G. Yap from the role of members of the House of Representatives. Ipinaliwanag ng Commission on Elections na hindi pa maipoproklama ang papalit sa nagbitiw na si ACT-CIS Representative Ed Vic Yap. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kailangan nila ang deklarasyon ng Kamara lalo na ng grupo ni Yap hinggil sa kanyang pagbibitiw. Kapag mayroon na anyang deklarasyon, may kapangyarihan na silang isagawa ang proklamasyon sa magiging kapalit ng kongresista. Isa si Congressman Ed Vic Yap sa mga iniuugnay sa isyu ng mga anomalyang flood control projects.
hindi rin kami kikilos din kaagad kasi napaka-importante na merong deklarasyon ng vacancy muna ang House of Representatives. Ito po ay kakaiba sa pagkukonduct natin ng special election para sa isang yumao na miyembro ng House of Representatives. Muling binatawan ng 60 araw na suspensyon si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga kahapon January 4. Kasunod ito ng rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privileges kaugnay ng repeated escalating misconduct ng nasabing mambabatas. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Ilang araw pa lamang mula nang matapos ang 2 suspension ni Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga ay pinatawan muli siya kahapon ng panibagong 60 araw na suspensyon. Bunsod ito ng umano'y repeated escalating misconduct ni Barzaga habang siya ay suspendido mula noong December 1, 2025 hanggang January 30, 2026. With 238 members voting in affirmative, 10 against, 9 abstentions, the findings and recommendations contained in the committee report number 102 are hereby adopted. The Honorable Barzaga, who is present at this session hall, is hereby notified that he is suspended for a period of 60 days effective immediately. Ayon kay House Ethics Committee Chairperson JC Abalos, nakasisira sa imahe at reputasyon ng Kamara ang ilang ginawa ng suspendidong kongresista. Paliwanag ni Representative Abalos, alam ni Barzaga ang bigat ng parusa na ipinataw sa kanya, ngunit tila hindi nito kinikilala ang seryosong hakbang na ginagawa ng Kamara laban sa kanya. The complainant alleged that respondent repeated the misconduct for which he was previously sanctioned and in fact escalated and intensified the unruly behavior to include vilification of a deceased colleague and defamatory imputations against colleagues and a private citizen through his official social media platform that mocked the name and honor of the House of Representatives. The complainant stressed that the defiant acts of Representative Barzaga while suspended from office clearly demonstrated that suspension from office as a disciplinary measure has failed and that Rep. Barzaga's post-suspension conduct reflects his unfitness for legislative duties. Kaugnay nito para kay suspended Representative Kiko Barzaga, nililihis ng Kongreso sa iba ang focus na dapat sana ay nakatutok sa isyu ng korupsyon. Dapat bigyang prioridad na lang ng mga kongresista ang paglikha ng mga batas na makatutulong sa mga Pilipino kaysa aniya ubusin ng oras sa paggawa ng mga report na hindi naman napapakinabangan ng taong bayan. Sa sama ng loob, it's mixed because ultimately this is still pushing the issue away from the flood control which is what we should prioritize first, and also the rampant corruption that we see within the government right now. And no matter how you change the way the budget is being allocated, if a percentage of the budget is still being stolen, then you cannot expect our economy or our nation to prosper. It's a waste of taxpayer money. There are plenty of things that Congress should prioritize and plenty of bills that should be prioritized instead of these committee reports that ultimately serve no purpose. Bukod dito, pinanindigan naman ng batang kongresista ang kanyang mga nagawa na dahilan ng muling pagpataw sa kanya ng suspensyon, kung saan sinabi ni Barzaga na hindi niya gagawin ang kanyang mga naging aksyon kung pagsisisihan niya rin lamang ito. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ni House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na target ng inihain nitong panukalang batas na no work, no pay sa Kongreso ang sinumang partikular na mambabatas. Anya, layo ng House Bill na matugunan ang matagal ng issue ng pagiging pala-absent ng ilang kongresista o senador na nakaapektuhan niya sa proseso ng paggawa ng batas. Dagdag pa nito, suportado ni Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III ang kanyang panukalang batas.
January 27, 2026 nang ihain ng presidential son ang panukalang batas na naglalayong isulong ang hindi pagkakaloob ng sahod sa kongresista o senador na hindi pumapasok sa trabaho at hindi gumaganap ng legislative duties dito. Yung sa no work, no pay bill po ba, may pinatatamaan po ba kayo or is it because general po ba si Senator Bato po ba ang pinatatamaan dito sa bill na ito? Ikaw naman nag-iintriga ka lang. No. I'm not singling anyone out. I think this is just the right step forward for the legislature as an institution. It's no secret that there have been cases of absenteeism and people not showing up to committee hearings or joining debates on the floor. And generally, the more people debate on legislation, the better quality legislation is produced. So really, we're just trying to make sure that the best laws are passed for the Filipino people. Kinumpirma ng ilang miyembro ng minorya na plano nilang ihalal si Senator Loren Legarda bilang Senate President. Ito ay matapos ang tangkang pagpapalit ng liderato sa Senado. Alamin natin ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. #Power Sharing. Ito ang caption sa larawan ng ilang miyembro ng Senate Majority Bloc na naipost sa social media page ni Senator Francis Pangilinan. Sa gitna ito ng tangkang pagpapatalsik kay Senate President Vicente Soto III bilang tagapangulo ng Senado, kung saan naunang inihayag ni Soto na inalok umano ng ilang miyembro ng minorya si Senador Loren Legarda na maging Senate President. Sa isang mensahe, sinabi ni Senador Kiko na nagbibiruan lang sila sa terminong power sharing, iminungkahing kumuha ng larawan nila at hinikayat siya ng iba pa niyang kasama na i-upload ito. Nilinaw din ito na ito ay usap-usapan lang habang sila ay nagbibiruan, ngunit wala naman anya silang pinagkasunduan. Nagpaliwanag rin si Senador JV Ejercito nang tanongin nito kung ano ang ibig sabihin ng term sharing at kung sino ang nasa pagitan nito. SP Soto and si Loren, para toys in, para hindi na. Hanggang kailan? Wala pala sabi. Towards the end of the term. Towards the end of the term. Parang yun yung usapan kanina. Ano lang, launch talk. Pero para daw all's when that ends when. Maganda, walang away, term sharing. Kung sakali, parang yun yung kung sakali. Launch talk naman yun, launch talk lang. Nothing formal. Nagpaliwanag din si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri kung bakit ito tinawag si Senador Legarda na Senate President. Kasabay ito ng pagtatapos ng sesyon kung saan si Legarda ang pansamantalang nagsara ng plenaryo kahapon sa gitna ng ugong ng kudeta o pagpapalit ng liderato sa Senado. Was there, but she's maybe the future president of the Senate. We'll see. We discussed and also that ends well. Our group is more solid than ever now. There is SB Secretary President. Yeah, SB Secretary. Will there be sharing? Power sharing? In the near future. Near future. But we have to move the Senate first. We must monetize the power. Sa kanyang social media page, nagpost pa si Senador Migs ng litrato ng ilang miyembro ng mayorya sa plenary hall. Inihayag nito na nananatiling matibay, nagkakaisa at hindi natitinag ang Senate Majority sa ilalim ni Senate President Tito Soto. Binigyan diin din nito ang pagsasantabi ng mga chismis, muling pagtutok sa mga pag-uusap sa trabaho at pag-usad ng mga prioridad na panukala na mahalaga sa mga Pilipino. Nilinaw rin ni Senador Soto ang issue kaugnay ng term sharing. Aniya, plano nila na paupuin si Legarda bago matapos ang 20th Congress. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iginiit ngayon ni Senate President Tito Soto III na hindi maaaring isa publiko ang draft committee report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng investigasyon sa flood control projects. Ginawa ng Senate leader ang pahayag kasunod ng petisyon na inihain sa Senado para hilingin ang buong paglalahad ng nilalaman ng naturang dokumento. Mula sa Senado, may report si Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ang dahilan ni SP Soto
kung bakit hindi maaaring isapubliko ang draft Blue Ribbon Committee report sa flood control investigation. Ella, draft pa lang kaya hindi pa opisyal ang committee report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa imbestigasyong isinasagawa nito sa maanumalyang flood control projects. Ito ang binigyan diin ni Senate President Vicente Sotto III kasunod ng petisyong inihain sa Senado para sa full disclosure ng draft ng committee report. Dapat kilalanin ng karapatan ng mga mamamayan sa impormasyon sa mga bagay na ikinababahala ng publiko batay sa Article 3, Section 7 ng 1987 Constitution. Ito ang paunang mensahe sa petisyon na inihain ng mga abogadong tinaguriang Lawyers of Project Damascus sa katauhan ni na Attorney Marvin Aceron, Sikini Labastilla at Purificacion Bartolome Bernabe. Nakasaad dito na ito ay petisyon para sa full disclosure ng draft committee report ng Senate Blue Ribbon Committee sa investigasyon sa flood control projects. Sa social media post ni Aceron, sinabi nito na ang kanilang petisyon ay hinihingi ang full draft report na unredacted o walang bura o bawas. Kabilang na dito ang lahat ng bersyon kasama ang orihinal na napirmahan na draft bago ang pagbawi ng lagda ni na Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, JV Ejercito at Sherwin Gatchalian. Gayon din ang written explanation o sulat na naglalaman ng paliwanag ng tatlong senador sa pagbawi ng kanilang mga pirma at iba pang dokumento. Kaugnay nito, naglabas naman ng sagot dito si Senate President Tito Sotto III sa mensahe sa media. Aniya, kung hindi pa nababasa ang naturang committee report ng ibang miyembro ng Blue Ribbon Committee, hindi ito maaaring isapubliko. Dagdag pa ni Sotto, nagkita sila kahapon at nagkasundo kung paano ihahain ang committee report. Sa isang mensahe, sinabi naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson na kakausapin niya si Senate President Sotto, mga miyembro ng komite at Senate Legal kaugnay ng issue. Sa nauna ng pahayag ni Senate Blue Ribbon Chairperson Panfilo Lacson ay kailangan nila ng 11 signatories bago tuluyang ilabas ng formal ang pinal na committee report ng Blue Ribbon kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Ipinagpatuloy ngayong araw ang pagdinig sa bail petition ng 9 na DPWH officials ng Mimaropa Region na akusado sa isa sa mga flood control cases. Bago mag-umpisa ang cross-examination, pinuna agad ng depensa ang mga exhibit na gagamitin sa testimonya ng sasalang na testigo. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, ano yung rason ng depensa bakit pinunamuli nila yung mga gagamiting exhibits ng prosecution? Ayon sa depensa, hindi agad nila natanggap itong mga dokumento na kalakip sa judicial affidavit na gagamitin ngayong araw para sa bail petition hearing. Anila, itong late submission na ito ay malinaw na paglabag sa rules of court. Ipinagpatuloy ngayong araw ang pagdinig sa bail petition sa kasong malversation ng 9 na opisyal ng DPWH Mimaropa na sangkot sa umanay flood control scandal sa Oriental Mindoro. Bago tuluyang sinimula ng cross-examination kay Commission on Audit Auditor Victoriano Acosta, naghain agad ng motion to expunge ang defense team o kahilingang huwag gamitin ang ilang bahagi ng judicial affidavit ng testigo. Ang judicial affidavit ay ang sinumpiang salaysay na Acosta na isinumite sa hukuman upang magamit na ebidensya. Ayon sa depensa, nasa 50 pahina ng judicial affidavit at mga kalakip na dokumento ang hindi agad na ibigay sa kanila, kaya't hindi nila ito napag-aralan o nasuri ng buo bago ang pagdinig. Giit pa nila, dapat sanay naipadala ang kompletong kopya, 5 o kahit 3 araw bago ang hearing. Ngunit pa isa-isa umanong ipinapadala ang mga attachment at kagabi lamang naibigay ang iba.
Para sa mga abogado ng mga akusado, napapadalas ang ganitong lapses mula sa prosekusyon at malinaw umano itong labag sa patakaran ng korte. Kinumpirma naman ng prosekusyon na may ilang attachments sa exhibits ang hindi nila agad na ipadala. Ngunit iginiit na naisumite nila sa tamang oras ang mismong judicial affidavit. Sa naging desisyon ng hukuman, hindi pinagbigyan ng mosyon ng depensa na huwag gamitin ang mga hindi agad na isumiting dokumento. Gayunman, pinagmulta ang prosekusyon ng 1,000 piso dahil sa insidente ng late submission. Aga mamayang 1:00 ng hapon ay isasagawa naman ang preliminary conference ng Sandigan Bayan 5th Division. Ito ay para sa kasong graft ng mga kapwa-akusado ni Zaldico na siyam na DPWH officials mula Mimaropa. Dito sa preliminary conference, gagawin yung pagmamarka ng mga ebidensya at paglilista ng mga tetestigo sa kaso. Yan muna ang update mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Evan Alvarez. Dismayado ang Commission on Elections o COMELEC dahil hindi pinagbigyan ng Department of Budget and Management ang hinihiling nilang supplemental fund o dagdag pondo para sa gagawing special election sa ikalawang distrito ng Antipolo, Rizal sa darating na March 14. Ayon sa komisyon, nasa 87 million pesos ang kulang sa pondo para sana idaraos na halalan sa Antipolo. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, papaano makakaapekto sa paghahanda ng COMELEC itong kakulangan nila ng pondo para sa isasagawang special election sa Antipolo? Malaki ang epekto nito pagdating sa pagbili ng iba't ibang mga election paraphernalia. Kabilang na dyan yung inaasahang pag-iimprenta ng mga balota at ang pinakamalaki pa dyan, Ella, ay yung para sa honoraria ng mga guro. Patuloy ang ginagawang paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC para sa special election sa ikalawang distrito ng Antipolo, Rizal sa March 14. Pero dismayado ang COMELEC dahil malaki ang kulang na pondo para dito. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, hindi inaprubahan o binigay ng Department of Budget and Management ang hiningi nilang karagdagang pondo. 98 million pesos ang kailangan ng COMELEC at mayroon lamang silang 11 million pesos na budget ngayon. Ibig sabihin, nasa 87 million pesos pa ang kulang. Kaya naman problema ng komisyon kung saan ito kukunin. Nalulungkot si COMELEC na napaka-unfortunate na development. Hindi po kami nabigyan ng dagdag na budget o yung hinihingi namin budget. Nakatanggap po kami ng liham mula sa DBM na sinasabing maaaring hindi po kami makakuha ng dagdag na budget. So, ang ibig sabihin po niyan, ang COMELEC ay gagawa ng paraan upang makapag-realign kami ng pondo namin o at the same time yung savings na natitira namin ay maaaring magamit po namin. Karamihan sana sa pondo o 70% ay mapupunta para pambayad sa honoraria ng mga guro na magsisilbi sa halalan. Dagdag pa ni Chairman Garcia, hahanap sila ng paraan dahil may mandato ang COMELEC na gawin ang eleksyon. Nagsimula lang ngayong araw, Ella, ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa mga tatakbong kinatawan ng ikalawang distrito ng Antipolo, Rizal. Matatapos ang COC filing sa Sabado. Inaasahan din na magkakaroon ng gun ban sa nasabing distrito. Ela, sa 2026 General Appropriations Act ay humingi ng 60 million pesos ang COMELEC na pondo para sa special election, referendum, plebiscito, recall. Subalit ang inaprubahan lamang dyan ng DBM ay 11 million. Kaya sa ngayon ay problema ng komisyon kung saan nila kukunin yung kanilang kailangan na mahigit 80 milyon para sa special elections sa Antipolo, Rizal. Yan mo ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Arestado ng mga otoridad ang 6 na Chinese national matapos salakayin ang iligal na paggawaan ng sigarilyo sa Mexico, Pampanga. Na-rescue naman ng mga otoridad ang mahigit sa 60 Pilipino na nagtatrabaho doon. Mula sa Pampanga, naroroon si Lea Ilagan live.
Lea, paano natunto ng mga otoridad yung iligal na paggawaan ng sigarilyo dyan sa Pampanga? Magandang tanghali sa iyo, Aga. May intelligence report na natanggap ang Philippine National Police at ang Bureau of Customs mula sa Singapore at Indonesia. Kaugnay nga dito sa iligal na paggawaan ng sigarilyo sa Panipuan, Mexico, Pampanga. Aga sa ngayon ay bantay sarado na ng mga otoridad ang warehouse na ito matapos nang salakayin noong mga nakaraang araw. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, walang permit ang paggawaan ng sigarilyo at peke din ang tax stamp na ginagamit ng mga suspect. Ibig sabihin, hindi sila nagbabayad ng buwis. Sa naturang operasyon, Aga, tumambad at 3 malalaking makina na ginagamit sa paggawa ng sigarilyo. Sa loob din ng gusali, nagkalat din ang mga kahon-kahong mga sigarilyo na handa para na i-distribute na sa mga tindahan. Sinabi pa ni Secretary Remulla, kayang gumawa ng aabot sa 150 million pesos na halaga ng sigarilyo sa loob ng isang araw at aabot sa 4.5 billion pesos na halaga ng mga sigarilyo ang kayang gawin ito sa loob naman ng isang buwan. Bagamat hindi pa pinangalanan, Aga, sinabi ni Remulla na tukoy na nila ang financier at ang mastermind sa operasyon. 6 na Chinese ang naaresto, Aga, at 65 Pilipinong mga trabahador o empleyado naman ang kanilang na-rescue. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Dumating na sa bansa kaninang umaga ang nasa 100 at 70 mga repatriated overseas Filipino workers na hinihinalang naging biktima ng human trafficking. Ayon sa Department of Migrant Workers, nasagip ang mga ito mula sa 6 na magkakaibang lugar sa Cambodia. Mula sa Pasay City, ang detalya hatid ni Benedict Samson live. Benedict, ngayong nakabalik na sila sa bansa, ano-anong proseso naman ang gagawin sa kanila ng pamahalaan? Magandang tanghali, Ella. Ayon nga sa Department of Migrant Workers, sasailalim sila sa documentation, investigation at maging sa medical examination upang masiguro na nasa maayos silang kalagayan. Lula ng chartered flight ng Philippine Airlines, lumapag sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 kaninang 4:03 a.m. ang eroplanong sinasakyan ng mga overseas Filipino worker. Pagdating sa paliparan, sinalubong sila ni DMW Secretary Hans Leo Cactac kasama ang iba pang opisyal ng pamahalaan. Ayon sa kalihim, ito ang mga OFW na nasagip mula sa 6 na magkakaibang reyon sa bansang Cambodia. Ang nangyari, of course, na nagkaroon ng crackdown sa scam hubs, so lumikas sila from there and then dinala sila sa safe havens or shelters. It's a combination of shelters that are sponsored by the Cambodian side and by the Philippine side. And then from there, of course, isinaayos na yung documentation nila. Ngayong balik bansa na ang mga Pilipino na umunoy biktima ng human trafficking activity. Isa sa ilalim sila sa documentation at investigation para alamin ang mga detalye kung paano sila nakarating sa bansang Cambodia. Tiniyak naman ng DMW na mabibigyan ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang mga pinauwing OFW. Samantala, binomonitor din ng DMW ang lagay ng isang babaeng OFW na nag-undergo ng dialysis kung kaya't hindi ito nakasama sa batch ng repatriation ngayong araw. We will seek the advice of the DOH dun sa treatment niya until siya makauwi. So rest assured, we will monitor her situation and bring her home safely. Of course, mahalaga yung sinabi ni Asek Benny kanina, kailangan may fit to travel clearance siya. And then pag uwi pa, dadali natin sa either OFW hospital or to a DOH operated hospital, government hospital pag uwi niya. Ella, ayon naman sa Department of Health ay nakahanda rin sila magbigay ng medical at psychosocial assessment sa mga OFW upang matiyak naman yung kanilang physical at mental na kalagayan. Siya muna ang ating update mula rito sa Pasay City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson.
Inatira na ng tulong ng pamahalaan ng 3 Pinoy nurse na biktima ng road accident sa Saudi Arabia. Ayon sa Department of Migrant Workers, agarang ipinaabot ang tulong para sa 2 nasa malubhang kalagayan habang ang isa naman ay kumpirmado ng nasawi. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez. 3 Filipina nurse sa Tabuk, Saudi Arabia ang nabiktima ng hit and run nitong nakaraang January 31, 2026. 2 sa mga ito ang sugatan kung saan inilipat sa Riyadh ang isa para maoperahan habang kumpirmado namang nasawi ang isa pa nilang kasama. Ayon sa Department of Migrant Workers, agad na pinuntahan ang mga ito ng mga tauhan mula sa Migrant Workers Office sa Jeddah para masigurong nakakuha ng tamang gamutan at tulong ang mga biktima. Inaasikaso na rin ng DMW ang repatriation o agarang pagpapauwi sa bangkay ng namayapang Overseas Filipino Worker o OFW. Naipagbigay alam na rin sa pamilya ng 3 biktima ang nangyari at sinigurong makakakuha ng tulong mula sa pamahalaan. Ayon sa Migrant Workers Office sa Jeddah, 1:00 ng madaling araw at pauwi na ang 3 nurse mula sa Tabuk Park Mall nang bigla umanong banggain ng humaharurot na sasakyan habang tumatawid sila ng kalsada. Tinangka pa umanong tumakas ng driver, ngunit agad ring naaresto at iniimbestigahan na ng lokal na pulisya. Samantala, tiniyak naman ng DMW na binabantayan na ang kalagayan ng mga sugatang nurse at patuloy na bibigyan ng tulong hindi lamang ang mga biktima kundi maging ang kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumilis ang naitalang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Enero ngayong 2026. Batay sa latest report ng Philippine Statistics Authority, tumaas sa 2.0% ang January 2026 inflation rate na mas mabilis kumpara sa 1.8% na naitala noong December 2025. Gayunman, mas mabagal pa rin ito kung iahambing sa 2.9% na inflation rate na naiulat sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Paliwanag ng PSA, ilan sa mga dahilan ng mataas na pagtaas ng inflation noong January 2026 ay ang mabilis na annual increment sa housing, tubig, kuryente, gas at maging ang presyo ng mga produktong petrolyo. Gayun din ang restaurant at accommodation, pati na ang clothing, footwear, household equipment and maintenance. Maging ang health, recreation, personal care at miscellaneous goods and services ay nakaambag rin sa pagtaas ng inflation rate. Gumagawa na ng mga paraan ng Department of Transportation upang mapababa ang cost o halaga ng domestic airfare, partikular na sa mga tourist destination sa bansa gaya ng Siargao. Ayon sa DOTR, kabilang sa kanilang hakbang ang pag-extend sa lahat ng runway ng provincial at regional airports sa minimum standard na 2,100 meters na makakatulong para mapababa ang domestic airfare. Sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na ang lahat ng runway ng mga airport na kapos sa 2,100 meter requirement para sa mga jet aircraft ay kanilang i-extend, liban na sa mga may topographical constraints. Layo ng hakbang na ito na gawing mas mura ang pamasahe sa eroplano at mahikayat ang mga Pinoy na bisitahin ang mga tourist destination sa bansa. Ininspeksyon kagabi ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang bahagi ng EDSA busway sa Taft Avenue Station sa Pasay City upang masiguro na maayos ang trabaho ng EDSA rehabilitation. Ayon sa kalihim, sa ngayon ay nasa 40% na ang construction progress ng EDSA Rehab Project Phase 1 na sakop ng Ross Boulevard hanggang Orense, Guadalupe. Ipinagutos rin ng kalihim ang pagpapalawak ng mga sidewalk sa kahabaan ng EDSA para sa kapakanan ng mga pedestrian at commuter.
Patuloy na nagsasagawa ng clearing operation sa mga baradong drainage at Iloilo ang Bacolod City bilang paghahanda sa bagyong Basyang. Pinaghahandaan na rin ng lungsod ang pagpapatupad ng preemptive evacuation sa mga bahaing lugar. Ang detalye alamin natin kay Lalaine Moreno live. Yes, Lalaine. Aga bilang paghahanda sa papananalasa ng Bagyong Basyang sa Bacolod City, nagsasagawa na ng clearing operation ng city engineer sa mga baradong kanal, ilog at drainage sa lungsod. Nilinis din ang mga manhole at open box culverts sa mga nakabarang basura mula sa nakaraang pagbaha. Ito ay upang mabilis na makadaloy ang tubig. Pininturahan na rin ng water level meters ang mga dike at mga daluyan ng tubig para mabantayan ang pagtaas ng level ng tubig. Nagsagawa na rin ng flood assessment at mapping ang mga otoridad sa mga binabahang lugar sa lungsod. Kabilang dito ang mga barangay 1, 2, 5, 9, 10, Singkang Airport, Mandalagan, 14, 17, 20, 31, 35 at 39. Nagkaroon rin ng mga pre-disaster risk meeting kasama ang mga barangay captain para sa kanilang gagawing plano kapag mananalasa ang bagyo sa kanilang barangay. Inaabisuhan ng mga residente malapit sa coastal areas sa posibleng storm surge. Ganon din sa mga flood-prone areas at mga mababang lugar na maghanda sa paglikas sakaling tumaas ang tubig. Maghanda rin ang mga residente ng mga emergency go bag na may lamang pagkain, tubig, damit, kumot, mahalagang dokumento at first aid kit. Walang pasok ngayong araw ang mga estudyante sa pribado at pampublikong eskwelahan sa Bacolod City. Samantala, suspendido ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Bacolod City at Negros Occidental. Yan muna ang ating balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Tiniyak ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na nananatiling normal ang kondisyon ng mga transmission facility sa mga lugar na apektado ng Tropical Storm Basyang kahit may mga bahagi ng Mindanao na nasa ilalim na ng Signal Number 2. Ayon sa NGCP, naglatag na sila ng mga paghahanda kabilang ang pagtiyak sa maayos na komunikasyon, sapat na repair materials at pagpoposisyon ng mga line crew sa mga estratehikong lugar para sa agarang pagkukumpuni sakaling may masira. Bahagi ito ng kanilang Integrated Disaster Action Plan upang mabawasan ang anumang pagkaantala sa supply ng kuryente habang nananalasa ang sama ng panahon. Batay naman sa pinakahuling ulat ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, patuloy na kumikilos si Basyang patungong Mindanao na may malalakas na hangin at pabugso na maaaring magdulot ng pinsala sa ilang infrastruktura. Nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal Number 2 sa ilang bahagi ng Mindanao at Visayas dahil sa bagyong Basyang. Ayon sa Pag-asa, posibleng mamayang gabi o bukas ng madaling araw ay maglandfall ang bagyo sa Mindanao area. Ang iba pang detalye ihahatid ni Chris Perez, Assistant Weather Chief ng DOST Pag-asa. So makikita natin sa ating latest satellite imagery na patuloy nga kumikilos ang bagyong Basyang papalapit dito sa Visayas, Mindanao area. At kanina alas 10 ng umaga, ang tinatayang sentro nito ay nasa layong 295 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay ng tropical storm na si Basyang, ang lakas ng hangin umabot ng hanggang 65 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso ng hangin aabot po ng hanggang 80 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos ito pakanluran sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Bagamat nasa dagat pa yung tinatayang sentro ng bagyo, makikita po natin yung mga kaulapan nito na posibleng nagdudulot ng mga pag-ulan ay umaabot na sa nakararaming bahagi ng Eastern Visayas at saka sa northern at saka eastern part ng Mindanao area. Kaya posibleng yung mga ibang kababayan po natin, kahit malayo pa yung bagyo, nasa dagat pa, basta nandito po tayo sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, ay nakakaranas na po ng maulap na kalangitan, mga pag-ulan at paminsan-minsang pagbugso ng hangin. So ano nga ba inaasahan natin pagkilos ng bagyo in the next 3 to 4 days? So ito po yung tinatayang sentro ng bagyong si Basyang kaninang alas 8 ng umaga. At kung makikita po natin ay within the next 24 hours, bukas ng umaga ay posibleng nandito na ito sa may bandang coastal waters ng Maria Siquijor.
So makikita po natin na sa pagitan ng mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw, posibleng maglandfall pala itong bagyong si Basyang. Mamaya titingnan po natin ano nga ba yung mga lugar na dapat maganda sa tinatayang pagdaan ng sentro ng bagyo. Samantala, sa darating naman na Sabado ng umaga, ang sentro ni Basyang ay posibleng nandito na sa may bandang coastal waters ng Cuyo, Palawan. At sa darating naman na Linggo ng umaga ay posibleng nandito na siya sa layong 110 kilometers west ng Coron, Palawan. At sa darating naman na Lunes ng umaga, inaasahan natin itong nandito na sa may bandang coastal waters ng Kalayaan Island. Kung titingnan po natin yung tinatayang lakas ng bagyo, tropical storm intensity hanggang sa maglandfall at makatawid ng ilang bahagi ng Mindanao at Visayas area at posible itong humina into a tropical depression at hanggang sa maging low pressure area na lamang pagdating dito halos sa western boundary ng ating area of responsibility. So, pansinin po natin itong center track. Ano-ano ba yung mga lugar? Lahat po ng mga lalawigan na nandito sa may center track at bukod pa doon, lahat na nakapaloob sa area of probability dapat po maging handa sa posibleng pagdaan ng sentro ng bagyong si Basyang sa kanilang lugar. So for example, dito sa ating center track, ang tinatayang posibleng landfall area sa pagitan nga ng mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw ay nandito sa may bandang Surigao del Sur. Pero kung mapapansin natin yung area of probability, maaaring lumihis is either dito sa may bandang central portion ng Surigao del Norte or maaaring umabot pa po dito sa may bandang northern portion ng Davao Oriental. So ulitin po natin, no? Ito po yung tinatayang pagkilos ng sentro ng bagyong si Basyang, ang area of probability, nagpapakita pa ng ibang possible scenarios ng maaaring tawirin ng sentro throughout the forecast period. Kaya dapat po maging handa yung mga kababayan natin, hindi lamang dito sa, for example, sa landfall sa Surigao del Sur nga, kundi sa mga binanggit nating lalawigan at sa lahat po ng mga areas na nakapaloob sa area of probability. Ngayon, tingnan naman natin ano yung mga nakataas na wind signal, no? Hindi lamang po yung pagdaan ng sentro ang dapat paghanda nating mga kababayan sapagkat ang lawak ng bagyo kahit malayo po kayo sa sentro ay posible rin po kayo makaranas ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin. Sa mga oras ito, nakataas ang wind signal number 2 dito po sa mga lalawigan na naka-highlight ng kulay dilaw, no? Itong may bandang Siquijor, itong southwestern portion ng Negros Oriental, ang southern portion ng Cebu, southern portion ng Bohol, dito sa Surigao del Norte kasama ang Siargao at Bukas Grande Island, and then Surigao del Sur, extreme northern portion ng Davao Oriental. Wind signal number 2 din po, nakataas sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, sa northeastern portion ng Lanao del Norte, northeastern portion ng Misamis Occidental, at sa Camiguin. So yung mga lugar na may wind signal number 2, posibleng makaranas ng masungit na panahon. Malalakas na hangin na pwedeng makasira ng mga iba't ibang struktura, lalong-lalo yung gawa sa mga light materials or may component, may mga bahaging gawa sa light materials, makapagpatumba ng mga iba't ibang uri ng halaman, and basically yung mga karagatan magiging maalon hanggang sa napakalon. Samantala sa mga lugar na naka-highlight ng light blue, yan naman po yung mga lugar na may wind signal number 1. Itong southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, ang natitirang bahagi ng Bohol, Cebu, natitirang bahagi ng Negros Oriental, ang buong Negros Occidental, Guimaras, ganun din dito sa may bandang Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Dinagat Island, sa northern and central portion ng Davao Oriental, Davao de Oro. Wind signal number 1 din po dito sa lalawigan ng Davao del Norte, northern portion ng Davao del Sur, sa natitirang bahagi ng Bukidnon, northern portion ng Cotabato, sa lalawigan ng Lanao del Sur, northern portion ng Maguindanao del Norte, dito rin sa rest of Lanao del Norte, rest of Misamis Occidental, dito sa eastern at central portion ng Zamboanga del Norte, sa northern at central portion ng Zamboanga del Sur, at sa northern portion ng Zamboanga Sibugay. Ngayon yung mga kababayan po natin, lalong-lalo na sa mga lalawigan na naka-highlight ng light blue, dito nga sa western section ng Visayas at Mindanao, baka magtaka bakit may wind signal number 1 po tayo, no? Ang wind signal po ay mga babala patungkol sa lakas ng hangin na pwede nyong maranasan sa inyong lugar within a specified period of time. Ang mga lugar na may wind signal number 2, karaniwan po ay 24 hours or less bago nyo aktual na maramdaman.
habang papalapit ang bagyo sa inyong lugar. Ang mga lugar naman na may wind signal number 1, ang lead time po na pwede nyo maranasan yung lakas ng hangin ay posibleng 36 hours or less. And habang lumalapit ang bagyo, posibleng mas maging malawak pa yung mga lugar na may wind signal number 2 kasi gaya nga dun sa ating forecast track, inaasahan po natin na matapos makalagpas ng ilang bahagi ng Mindanao and Visayas, saka pa lamang posibleng humina into a tropical depression. So kapag tropical storm category, the highest wind signal na inaasahan po nating itataas ay nasa wind signal number 2. So wind signal number 1 naman, ang mga lugar ay pwedeng makaranas ng mga pagbugso ng hangin, mga pag-ulan at ang mga baybaying dagat ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. Rumesponde ang Philippine Coast Guard o PCG sa mga sakay ng isang motorbangka na nakaranas ng aberya sa barangay Baluno, Isabela City, Basilan kahapon. Base sa ulat ng PCG mula Zamboanga City patungo sana sa Isabela City, ang mga mangingisda nang makaranas ito ng maalong karagatan dahilan para pasukin ng tubig ang kanilang sasakyang pandagat. Inihulog ng mga mangingisda ang 14 na mga ice chest ng isda para hindi lumala ang sitwasyon. Nagtamo ng minor wounds sa daliri at paa ang 2 sakay nito na agad tinugunan ng PCG bago sila ihatid sa Basilan Medical Center. Tinanggal o deactivated na ng Commission on Elections o COMELEC Region 5 ang tinatayang nasa 200,000 mga botante sa buong rehiyon ng Bicol. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ano yung pangunahing dahilan bakit tinanggal ng COMELEC ang mga botante na yan? Yes, Aga, ayon sa Commission on Election o COMELEC Region 5, hindi nakaboto ng 2 beses sa mga nakarang halalan ang nasa 200,000 botante sa Bicol Region. Gusto dito inactivated o inalis na o deactivated na ng komisyon ang mga naturang botante sa sistema ng COMELEC Region 5. Umabot na nga sa nasa 194,794 na individual ang deactivated o na-deactivated na ang mga botante batay sa datos ng Commission on Election o COMELEC Bicol. Ito ay matapos na mabigong hindi na makaboto ng 2 beses sa mga nakarang national, local election at ng barangay election. Batay sa tala ng ahensya, may pinakamaraming inalis na sa record ng COMELEC ang probinsya ng Camarines Sur na may 66,209. Sumusunod ang isla ng Masbate na may 45,280 na botante, ang Albay 36,554. Sa Sorsogon 27,041 at Anduanes 12,381 at sa Camarines Norte na may 7,391. Inaasahan ng komisyon na may 30 to 40% na lamang na magpapa-reactivate ng kanilang mga pangalan para makaboto sa susunod na halalan. Posible ang ilan sa mga botante na inalis ay mga namatay na o kaya ay nangibang bayan na. Aga may mga nakatakda pa namang voters registration ang COMELEC sa iba't ibang lugar sa Bicol na nagsimula noong October 2025 na tatagal hanggang May 18, 2026. Inambalita mula doon sa Bicol Region, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 4, versikulo 4 na nagsasabi, "At tinuruan niya ako at nagsabi sa akin, pigilan ng iyong puso ang aking mga salita. Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.